Hello, magandang hapon sa inyo lahat ulit mga kababayan ko. So meron tayong mga topic dito na i-cover. Number one ito, no? Ito na yung kinakatakot ko na pwedeng mangyari. 'Di ba? Mamaya explain ko, pakinggan muna natin tong balita na ito. Ito ay tungkol do sa larawan daw ng minor de edad. Minanipula at ginamit sa kalaswaan na binibenta. So, play natin. Nadiskubre na isang nanay na ginamit ang larawan ng kanyang paslit na anak sa minanipulang video na nakapost online. Ibinebenta ito online kalakip ng malaswang larawan. Nakatutok, si Nico Wahe, Kaya hindi ko masyado pinapost yung mga picture ni Diamond. Mga video ni Diamond kasi iniiwasan ko talaga ito. Naiyak sa galit ang influencer CEO na si Queen Hera nang matuklasang may gumagamit online ng video at litrato ng kanyang 1 taong gulang na anak. Anak niyo, nakita ko yung video ng anak ko, ng picture ng anak ko nasa website. Binibenta. May concerned citizen daw na nagpadala sa kanya nito. May nag-message sa akin na isang nanay or mother na about daw sa victim daw yung anak niya ng cyber crime or ginagamit daw yung video ng anak niya para ibenta. Kung nag-scroll daw siya doon sa website, nakita daw niya yung picture ng anak ko. And then, sinend sa akin yung picture. Ang ganda ng color Ito ang niya. original na video na kanyang tinutukoy. Yan siya. Magkasama sila ng kanyang anak sa video. Pero nang makita ang post na tinutukoy ng Cute nung pusa, ano? concerned citizen, wala na si Queen Hera sa video at si Baby Diamond na lang ang nandoon. Dinikit doon sa larawan ng ari ng lalaki. Na parang yung nagsasalita, yung anak ko, nakabuka yung bibig. Nakadikit doon. Mapapamura ka talaga sa galit. Sobrang bata pa ng anak ko para Yan nga, di ba? Actually, nung nauuso na yung deepfake dati, naalala niyo yung mga deepfake dati? May mga ganyan din artista, di ba? Na kumakalat sa internet. Yan ang masamang dulot ng AI Di ba? Ginagamit. Actually, ano bang, tatanungin ko kayo, para sa inyo ba, ano bang benefit ng naidudulot ng AI? Sa bagay, yung mga hindi marurunong sa graphic designing, nasithreaten na nga yung mga graphic artist dyan, no? Di ba? Yung mga hindi marurunong gumawa ng logo. Katulad yan, medyo humina na ako dahil dyan sa AI na yan, Yung mga hindi marunong gumawa ng... Buti yung sa akin, template yung sinesend sa akin ng kumpanya na inaayos ko, Pero... At saka may marketing pa rin ako na trabaho. Kaya kahit mawala yung graphic designing sa akin, pwede pa rin. Pero, siguro ang nakikita kong magandang naidudulot ng AI, nagiging madali, no? Or, pwede nang hindi gumastos ng malaki yung may-ari ng negosyo, gagawa ng promotional video, or gagawa ng signage na basically ang AI uutusan mo na lang yan na kung ano yung gusto mong makitang picture, try nyo sa ChatGPT. 'Di ba? Yung mga picture na gusto mong mangyari, gusto mong ma-generate ng AI Bibigyan ko na example kung paano Katulad nito, no? Pinasa ko yung picture ko at picture ni 88. Sana ba 'yon? Papakita ko sa inyo. Kasi nag-uusap kaming dalawa ni Jess Clint diyan Napansin niyo yung thumbnail ko kagabi, AI na 'yun Yung ginamit ko doon. 'Di ba? Ang bagal lang kasi dito ng Facebook Pero basically sa ChatGPT yon na uutusan mo siya. O ito yung picture. Gawin mo na ganito ang itsura niyan. Sana ba yon? Ito yata na ipapakita ko na. Dali lang para maintindihan nyo kung paano.
So ito, no, in-upload ko yung picture namin dalawa ni 88. Sabi kong ganun dito. Oh, ito. Kahit English Carabao, okay. Pasensya na sa English ko pangit ang English ko eh. Nag-upload ako ng picture ko at picture ni 88. Sabi kong ganun, can you create a realistic artwork of these two? The one on the left is wearing a cargo shorts and Adidas shoes, kicking a gnome. Yung gnome kasi duwende yun eh. Kicking a gnome figure. And the second one is shocked while watching. Location is in the forest. Yan yung tinype ko. Ngayon, ang ilalabas ng AI, itong picture na to. So just imagine, uutusan mo lang AI, no? Na gawin yung picture na yan. Nagawa niya. Picture ko na sinisipa yung duwende habang surprise 88. Di ba ganyan ka-convenient ang AI ngayon? Uutusan mo na lang. So, pero itong nangyari, I'm so sure yung kanya, yung sinabi. May mga videos niyan, di ba? Alam niyo yung mga sinaunang OFW na nagva-viral sa FB, may ganun na rin eh. Minsan yung ginagamit ng DDS yan, di ba? Yung pang-promote ng, ewan ko kung ano yung gusto na promote or ibang tao. Pati nga mga artista na bibiktima niyan eh. Ng artificial intelligence na yan eh. Kaya lang dito sa ginagamit ko sa ChatGPT, tsaka sa do sa isa pa yung sa Google, may yun eh, may restrictions yun eh, bawal yung violence. May mga policy rin sila, pero may mga ibang software siguro na walang restriction na kahit anong iutos mo gagawin. Di ba? I'm so sure meron kang katulad dito, no? Yung ginawa siguro sa anak niya, ganon. Babuyin nila ng ganon. Nakalagay sa post na ibinibenta ito ng 1,500 pesos. Ipinapatrace ni Queen Hera ito sa isang IT professional at may hinala raw sila kung sino ang nasa likod nito. Dudulog daw siya sa National Bureau of Investigation o NBI para magsampa ng reklamo. Ayon sa National Privacy Commission o NPC, parami ng parami ang ganitong kaso ng online child pornography sa bansa. Kaya ito yun, no, pag social media personality ka, or halimbawa maganda ang anak mo or mas maganda wag mo na i-post sa social media. Or kung ipopost mo sa social media, alam mo dapat yung risk. 'Di ba? Kasi hindi na talaga ito na naman yung classic example na na kailangan mag-start na sa sarili natin yung pag-iingat. 'Di ba? Siyempre, parang ganito yan eh. Minsan nagrereklamo ako, no? May mga alahas kasi ako na hindi ko magamit sa publiko. Parang, wala na bang karapatan mag-alahas sa Pilipinas? Minsan nahablutan ako ng, ito cellphone naman na nahablutan, hindi naman alahas. Naisip-isip ko, kailangan mag-start na sa akin yung pag-iingat, di ba? Kesa naman sa mawala sa akin, pamana pa naman sa akin ng mga magulang ko yung alahas. Naranasan ko nang ma-start siya ng cellphone sa Divisoria eh. So kung magsusuot pa ako ng alahas, baka mawala pa. 'Di ba? Nasa sa atin na rin ang pag-iingat. Yan, katulad ng argument, no, na yung para makaiwas daw sa rape, wag ka na magdamit ng sexy. Well, totoo naman yung depensa ng mga ng mga nagagalit doon na kahit naman magdamit ka ng pang-madre, pwede ka pa rin naman ma-rape, lalo na kung maganda ka. Pero ang hinahabol kasi natin yung small chance na kung medyo maayos ka magdamit, medyo may chance ka na hindi ka mapansin. Unlike yung naka-bra ka lang, na naka-sports bra ka, na makikita ka ng tao, mas mas nalilib sa'yo yun eh. Di ba? May chance pa rin. Para mo kasing sinabi na, bakit ba kailangan mag-helmet pa pag nasalpok ka, mamamatay ka rin lang naman. Di ba? Pero pag may helmet ka, may chance pa rin na kahit tumama yung ulo mo, baka makaligtas ka pa rin. Pwede ka pa nang iligtas kasi nun eh. Di ba? Ang hinahabol kasi natin yung maliit na chance na yon.
Yun ang sana maintindihan nyo. Parang ganito, no? Na kung ayaw nyo talagang, lalo na minor de edad pa yung anak nyo, hindi niya pa maididepensahan yung sarili niya, nasa ating mga nakakatanda na yung pag-iingat. Diba? Kasi, hindi sa lahat ng oras kasi matutulungan ka ng ibang tao eh. Kumbaga, protect your own. Napapansin kasi Yes, may mga batas tayo, no? Katulad niya, magdedemanda siya. Pero nagawa na yung damage eh. Nababoy na yung Nababoy na yung picture ng anak niya eh. 'Di ba? Pero kung hindi nakita sa publiko yung picture ng anak niya, hindi mangyayari 'yon. Kaya yun, lesson na sa atin lahat 'yon, 'di ba? Sa mga pamangkin natin, sa mga apo natin, sa mga anak natin, 'di ba? kasi Pag-ingatan. namin na dahil nga sa AI or artificial intelligence, parami ng apps no na gumagamit ng mga pictures. So maaring gamitin ito para gawa ng masama or i-edit yung picture at gamitin sa isang video na hindi kaaya-aya. Anila, kung ipopost ang mga video o litrato ng mga bata, tiyaking safe ito sa online world. Kaya nga mas maganda yung friends only. 'Di ba pag magpo-post ka, kailangan yung restriction ng post mo hindi naka-public. Kasi pag naka-public yan, kahit sino pwede makita yan eh. Friends only na settings do sa post. Meron naman nun eh. Ang amin lang paalala ay palaging maging maingat at mapanuri sa pinopost natin. Iset natin yung ating Facebook, social media accounts sa private na setting kung saan yung mga kakilala natin, yung mga No. Tsaka kung ikaw ay public figure, 'di ba? Limitahan mo yung pagpo-post ng mga mahal mo sa buhay. 'Di ba? Hindi naman sa dahil ikinakahiya mo sila. Pero sa protection din nila kasi yun eh. Lalo na syempre pagka katulad ni ma'am, no? Sikat siyang medyo ko siya na dadaanan ko siya sa FB minsan eh. Syempre darating ang time may maiinggit sa kanya. May magagalit sa kanya na walang dahilan. 'Di ba? Syempre aatakihin ka. Kung ikaw lang ang titirahin, walang problema dun eh. 'Di ba? Kaya mo 'yun dahil ikaw ay sanay diyan sa social media eh. Ang masakit na doon pagka ang titirahin na ay yung mahal mo na sa buhay. Doon ka hindi prepared eh. 'Di ba? access. Maaring lumapit sa NPC Kaya hangga't maaari kung may page ka, ikaw lang. ang sino mang mabibiktima online. Si Queen Hera, tutulong din daw sa ibang magulang na biktima rin online. Anak, mapapanood mo to one day. So, I feel so sorry kasi nangyari sa'yo to. Iniisip ko pa lang na until now, andun pa rin yung pictures mo at hindi ko pa rin, wala akong magawa para mapatanggal yon. I'm so sorry, anak. Pero gagawa ko ng paraan, lahat ng paraan gagawin ko para mabigyan to ng hustisya. Okay lang naman ang mag-post ng mga video at larawan online. Karapatan natin yan. Pero tandaan din natin na marami ang nakaabang na nakawin at gamitin yan sa Exactly! hindi natin kasalanan. Pero kaya nating mag-ingat, lalo Exactly! Di ba? Nasa sa atin pa rin mag-start yung pag-iingat. kung mga walang kamuang-muang na bata ang maapektuhan. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Nasa sa atin pa rin yung pag-iingat. Katulad do sa issue do sa may PWD, di ba? Hindi natin kasi makokontrol yung ibang tao. Pero makokontrol natin yung kaya nating kontrolin sa sarili natin at sa kasamahan natin sa pamilya. Anyway, next issue, ito naman yung taxi driver na naniningil ng mahigit 1-2 mula na iya 3 papuntang na iya 2. Grabe naman to, 1-2. Pero matagal ng culture ng ano yan eh, no? Ng mga taxi yan. Panoorin nga natin kung paano nangyari to.
Inaasahang haharap sa Land Transportation Office ngayong araw ang taxi driver na naningil na may 1,000 piso para sa Tingnan nga natin yung ano, ito yung unang video bago itong pag-summon ng LTO. Grabe, 1-2. Siguro nagkamali ito ng punta ng terminal ano. Then ay hindi pala, doon pala tayo sa terminal 2. Magandang hapon po. Inimpound ang isang taxi at haharap sa LTO ang driver nito matapos mag-viral online dahil sa sobrang paniningil sa isang pasahero sa NAIA. Reklamo ng pasahero ang biyahe niya ay sa magkalapit na terminal lang pero mahigit 1,000 piso ang siningil sa kanya. Kasi ano feeling ko OFW to. 'Di ba? Yan ang ano pagka nalaman na OFW ka, akala ng ibang tao nagtatai ka ng pera, no? Kaya nga yung mga kababayan kong OFW, pagka umuwi kayo ng Pilipinas, alam niyo yun. Hindi, ako advice lang naman, pero bahala pa rin kayo. Yung wag masyadong ma-flex, di ba? Minsan yan ang ikakapahamak natin Yan ang tinutukan ni Jonathan Andal. Exclusive. Kuya, para naman. 1,000 na lang yan. Huwag naman. Galing Terminal 2, papuntang Terminal 3, 1,260, ganon? Ano yan? Para na kami nagbiyahe ng probinsya. Viral ang video na ito ng pasahero na tinaga umano sa pasahe ng isang taxi driver Binaba ba yung metro? NAIA. Mula NAIA Terminal 3 papuntang Terminal 2, ang siningil na pamasahe, 1,260 pesos. 1,000 na lang yan. Huwag naman, lugi tayo sa gasolina pabalik, ma'am. 1,1 na lang, sige 1,1. Paano naging lugi sa gasolina? Di na lang kami budol naman kayo. Tingnan natin ng ano, yung distansya ng NAIA, kung ilang kilometro yon. NAIA, dali lang NAIA Terminal 2 to Terminal 3 distance. 4.9 kilometers. Diba? 4.9, 12 minutes away. Tapos 1-2. Mula Valenzuela hanggang SM North kasi nagtataksi ako minsan Ang bayad ko umabot ng 600 ganun Fatima Valenzuela. To SM North distance. Ito 9 kilometers Pero ano lang yan, ang nagagastos ko lang yan mga 600. 'Di ba? Grabe naman 'yun. Hindi, may metro ba 'yon? Kung may metro at may seal, tingnan natin ano yung pero 1-2. Grabe naman yung 1-2. Ano? Grabe naman kayo maningil. Terminal 3 to Terminal 2, 1-2. Grabe naman yan, kuya. Ano ba yung taxi mo, Nakausap ko ang pasahero sa video. Nahanap daw nila ang driver sa labas ng airport. Hindi kami sumakay doon sa airport taxi kasi alam naming mahal. Kala ko may pwedeng matransferan papuntang Terminal 3 to Terminal 2. Wala kaming nakita. Kaya nagtaxi kami. Ang usapan daw nila ng driver ay gagamitin ang metro. Sa video, makikita ang imbis na sa metro, sa cellphone ng driver nakasulat ang pamasaheng 1,260 pesos. Baka yun ang metro niya. Wala kaming kontrata. Sabi niya metro, expect namin doon, hindi aabot ng 500. Bali, ang nabayad namin doon, 1,145 kasama yung toll gate. Binayaran namin, nagmamadalit, ba iiwan ng airplane Nang Wala, kasama yung sa pressure panood ni DOTR Secretary Vince Dizon Kasi Vince Dizon buboto ko talaga ng senador to. ng video. Talagang galit na galit ako nung nakita ko, no? Motopropyo, pinapadagan ko.
Yan, dapat moto proprio lagi. Kasi when you say moto proprio, wait lang para maintindihan natin. Pag moto proprio kasi, moto proprio meaning. Ang meaning niya, moto proprio, Latin for of his own accord or on his own impulse, refers to an art or document issued by someone authority on their own initiative. Yung sila mismo ang magrereklamo. Yung mismong Department of Transportation na, kasi kadalasan kaya hindi nakukulong, di ba? Kapag hindi nakukulong ang may kasalanan dahil ang magdedemanda dapat niyan ay yung sa case nito, kung hindi ito moto proprio, ang magdedemanda dapat dito ay yung pasahero. Syempre, OFW yung pasahero, walang time, 'di ba? Or walang pera na para magdemanda. Hindi siya mapaparusahan, pero ito moto proprio ang gagawin nila. Yun sila na mismo sa ahensya ang magrereklamo. Mas maganda pagka ganito, no? Para kayo nang bahala magparusa niyan, 'di ba? Kesa yung pipilitin nila, abala din kasi yun dun sa doon sa biktima eh. Kung pwede lang naman gawin ganito na lang sana. Para part na rin ng paglilingkod nyo sa tao. Ako na ng show cause order yan, pero sinabihan ko na yung LTFRB at LTO, i-revoke na yan. Pareho. Lisensya ng driver tsaka yung prangkisa ng operator. Ang taxi sa video pula at may pangalang Taxi Hub Transport. Nakausap ko ang nagpakilalang manager ng kumpanya sa numerong nakalagay sa kanilang Facebook page. Tukoy na raw nila kung sino ang taxi driver sa video. Kung mapatunayang nangontrata, tatanggalin daw nila sa trabaho. Wala na, tatanggalan na kayo ng prangkisa eh. Taxi Hub, wala naman kami binibigay na rate. Sinasabi namin lahat sa mga taxi drivers namin na bawal mangontrata. Meron na po kami nangyaring ganyan na sinabihan namin, tinanggal namin. Parati naka-updated yung sa metro namin. Hindi ako naniniwalang hindi alam ng operator yan. Malamang yan, ginagawa na ng matagal yan. So ito yung first time na nakakita ako ng actual video. Pero ang dami ng mga reports na ganyan. Tagal na yan. Noon pa yan, college pa ako, may ganyan na eh. Medyo nagtino-tino lang ng konti yan o nagkaroon na ng Grab. Diba? Dahil sa Grab, hindi sila makaporma eh. Sa Grab kasi, bago ka sumakay, alam mo na yung babayaran mo. Hindi katulad ng taxi na mysterious yung magiging bayad mo. Kasi depende kung ano yung aabutin ng metro mo, diba? Pagka ginawa ni Gato ulit at kahit na iba pang mga taxi operator, yan din ang mangyayari sa kanila. Sabi ng kumpanya ng taxi, in-impound na ng LTO ang unit habang inaasahang pupunta bukas sa LTO ang driver at operator nito. Patuloy pa namin silang kinukunan ng pahayag. Huwag silang matatakot, i-video nila, padala nila kagad, itag nila ang DOTR at LTO, a-action na natin kagad. Ito lang paraan para matakot na itong mga to na matagal nang sinasamantala yung mga kababayan natin. Ang suggestion ko, gamitin na lang muna nila yung mga TNVS dyan para hindi sila maloloko. Kakahiya, no? Parang nagre-recommend na yung gobyerno ng TNVS, yung mga grab, no? Para lang parang ang pinapalabas yung mga taxi nakakatakot na talagang pagkatiwalaan. Damn. Kaya napapansin ko nag-a-up na rin yung ibang taxi eh. Kasi minsan nasa SM North ako, magbubuk ako, taxi yung dumadating eh. Ganon? Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Kaya yung mga OFW dyan ha, ingat-ingat kayo. Or kung halimbawa, sa bagay, kung airport ang pupuntahan, may bagahe kasing dala yan no? I-recommend ko sana mag-angkas. Kaya lang hindi pwede angkas yung pag may mga bagahe ka eh. Kaya kailangan talaga taxi. No? Or hindi ba nila pwedeng magkaroon ng shuttle doon? Or kahit may nakakonektang tren? Kasi sa Hong Kong may ganun, di ba?
nakakonekta yung tren. Ang ganda ng ng rail system ng Hong Kong pagka nakapunta kayo doon. Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.